Good morning guys, it's me again, Nick. So, pasensya na ako kayo, ngayon lang ako nakagawa ng video. Marami po kasi kami ginagawa ngayon kasi tayo po ng mini kainan ng aking asawa dito po sa tapat ng Ritual Colleges. Since mag-isa lang siya, kailangan niya ng tulong, kaya talagang wala akong time. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time and ano lang to, kunti lang to, kaya take advantage natin. So, good morning nga pala ulit kasi naramdam na natin yung lamig, no? November. Ayan, naka-jacket ako ngayon. Malamig talaga ngayon. At marami po nagtatanong magkano daw po ang nagastos ko sa mini solar setup na to. No? So, shoutout nga pala kay Alfie. Alfie, pasensya ka na. Ngayon ko lang nagawa itong tanong mo, itong video na to para sa iyo to. Sana ito ay masagot yung mga tanong mo. No? Oo nga pala, disclaimer, hindi po ako professional sa pagsa-setup ng mga solar kasi isa lang din po akong beginner. I-share ko lang po kung ano po yung natutunan ko at yung mga naranasan ko sa paggawa nitong mini solar setup natin. And ito pong mini solar setup natin, kaya po siya tinawag na mini kasi yung mga equipment na ginamit ko dito is yun po yung karaniwan, pinakamura at least quality. And talagang budgeted po kasi wala ho tayong budget para sa ideal na setup na gusto ko. No? Alright, so let's start. So, ano nga ba ang unang equipment o material na kailangan natin? Siyempre, since ito po ay solar panels, solar setup, kailangan natin unang-una ang solar panel. So ngayon, ang nakikita niyo po ngayon, ito po ay solar panel. Dalawa po yan. At ang isa po niyan ay 100 watts. Ayun yung isa. So, hindi po siya, nakapatong lang po siya sa gulong, sa ibabaw ng bubong. Hindi po siya pinix. Kasi, hindi po kasi sa akin ng bubong na ito, nakikilagay lang po ako. No? So, ayan, medyo umuulan ngayon. Kaya, kitang-kita niyo naman, basa siya. Okay lang yan, para malinis. So, yan, basa siya. Kaya medyo mahina ang harvest natin ngayon. Pero kahit pa paano, kaya pa to. No? So, noong una, ang gamit ko kong solar panel ay isa po nun. Ito kong isa na to. Nabili ko po siya sa halagang 1,989 pesos. Isa, 100 watts. Lahat po, karaniwan po sa mga equipments ko na ginamit ko or materials na ginamit ko sa solar setup, mini solar setup ko, ay from Lazada. Alright? Ito pong bili ko dyan, yun nga po, 1,989 pesos. Ipa-flash ko na lang po sa screen. And parang mura yata siya ngayon, still sale. Ewan ko lang. So, bukod po dyan, ilalagay ko po sa description below yung mga items natin para pag gusto nyo, pwede nyo pa i-click. Alright? So, yun nga po, so since dalawa siya, dalawang 1,989 pesos po yan. Noong una, ang gamit ko po yung 100 watts. Kung makikita nyo po yung previous videos ko, medyo matagal na po yun. Isa lang po gamit ko. Binuksan ko po doon yung computer ko. Naglalaro po ako ng Ragnarok at nanonood din po ako ng Voltes 5 sa YouTube. Kayang-kaya po. Kayang-kaya. Basta maganda yung araw. No? So, natuwa ako. Bumili pa ako ng isa. So, dalawa yan. Doon din ako bumili. Gusto ko siya binili. Mura po yan. Yung ibang halaga na, yung ibang solar panel po sa Lazada, nagkakahalaga siya ng 2,800, 2,700. Mayroong mahigit sa 3,000. Ito kasi 1,989 lang. Class A lang yata to. Pero so far so good po siya. Wala akong problema. Siguro may mahigit 6 months ko na siyang gamit. All good, walang problema. Hindi ko pa po yan tinatanggal mula nung kinabit ko noon. Kaya medyo madumi. Yun po. So, dalawang solar panel, dalawang 100 watts. So, i-add nyo na lang po. No? 1,989. Mahina ako sa math. I-add nyo na lang. Yun po yung halaga nitong dalawang solar panel na ito. At syempre, bukod po doon, meron po akong biniling, hindi kita. Ito. Ayan. Kita ba? Ang dilim eh. Ayun. Hindi talaga kita. Sorry po. Madilim. Ayan, kita ba? Ayan. Ano po yan? Y connector. Kasi nakaparallel po siya.
yung solar panel natin. Nakaparallel po siya. So kailangan ko ng dalawang Y connector. Since meron tayong dalawang terminal each of the solar panel, isang negative, isang positive. Pinagduktong ko po yung dalawang negative, pinagsama ko yung dalawang negative, pinagsama ko yung dalawang positive, at naging isang wire po siya. So i-flash ko na lang po ulit sa screen yung Y connector na ginamit ko. Makikita niyo naman po yung halaga dyan. So pair na po yan nabili ko sa kanya. Good po, hanggang ngayon good siya, no? Of course, siyempre after nun, para magamit natin yung solar panel natin doon sa bubong, kaduktong po nung Y connector na binili natin na nilagay ko, ay kailangan na po natin ng mahabang wire. Ito po ang gamit ko, ganyang kakapal. Depende po sa inyo. Ang binili ko kasing wire, since depende kung gaano kalayo ang agwat ng solar panel papunta sa solar charge controller nyo, ganun ang kailangan nyo. Tansyahin nyo na lang po. Ako kasi, binili ko tig 10 meters po yan. 10 meters na red, 10 meters na black. Okay? So, syempre, yung black, yung negative, yung pula, yung positive. Ang bili ko po dyan sa wire na to, ito po kasi is American wire gauge 10. Ano ba yun? Makikita ba? Ayun. Ayun yun. Teka lang hindi ko kita ba? Wait lang po. Ayun. Ayan. 10 AWG 10. Ayan, gauge 10 po yan. Hindi ba kayong itim pagka kinuha ko mas kita? Ayan, yung baliktad. Ayan. Kita ba? Ayan, 10 AWG. So 96 pesos per meter po yan. So since sa isang metro, 96 pesos, dalawa kailangan nga natin, isang negative, isang positive, pula at itim at pula. So dalawang 96. So wala akong math teka. Compute natin. No. Wait lang, bubunot ako ng calculator. Ayan, calculator. So meron tayong 10 meters ka ang binili ko. So, dalawa, pair yan. 1 meter na, ang bumili ko ng 10 meters. 10 meters. So, ang halaga po ng isang metro ay 96. So, 96 po. Isang wire lang po yun Sabihin natin kung itim lang binili ko. So, yan po. 960 pesos po ang 10 meters ng isang wire. Isa doon sa black or isang pula. So, since kailangan natin ng dalawa, isang 10 meters ng pula at isang 10 meters ng itim. So, technically, dalawa ka wire na, dalawang 10 meters, multiply mo siya sa dalawa. Yan po ang bili ko dun sa wire ko. 1,920 pesos po para sa 10 meters ng pula at itim na American wire, gauge 10. No, pair na po yan. Okay? So, bakit ang mahal? Oo nga, akala ko kasi nung una akala ko kahit anong wire lang pwede. Akala ko kahit anong wire lang pwede. Kaya lang kasi nung una po kasi nung isa lang po yung solar panel ko, isang 100 watts lang po. Ang gamit ko po nun ay ganito rin, AWG din, pero gauge 14. No, and di ba sabi ko nga po natuwa ako. So, gusto kong magdagdag na isa at nakaparallel to. Pag nakaparallel, ibig sabihin, yung voltage niya, magre-remain lang, parang isang solar panel lang ang lakas nun, yung power nun. Pero, ang mag-add po dun is yung amps niya kasi nakaparallel po. Let's say, na isang 100 watts ay nagpo-produce po ng mga 5 to 6 amps. Yun po yung rating ko. Yun po yung kadalasan ako. Pagka maganda yung araw 5 to 6 amps. So, pag dalawa, let's say, i-multiply mo lang siya. So, ibig sabihin, dalawang 6 amps, dalawang 5 amps. So, abot siya ng mga 10 to 12 amps po pagka peak yung araw niya. Pag peak yung araw niya, maabot po siya ng ganun talaga. Meron po akong video niyan. Makikita niyo po sa video ko. Try ko pong i-flash yung screen kung kaya.
kung ano po yung video na yun, na umabot po siya ng 10 to 12 amps total. Medyo maganda araw po nun. Kasi po, mas mataas na amps ang dadaloy sa wire. Mas malaking wire ang kailangan mo. Kasi ho, kapag gumamit ho kayo ng mas maliit na wire, at itong wire, let's say, ang wire na ito ay kaya mo lang padaanin doon yung wire na yun na maximum of 6 amps. Let's say, 6 amps na yung maximum niya. Tapos ginamit mo sa solar panel natin na dalawang 100 watts. Sabi ko nga po, kapag peak hours, peak yung araw, maabot siya ng 5 to 6 amps. No? Ang nangyayari po nun, pag umabot yun, since di niya kaya, yung amperahe na dadaan dun sa wire na yun, at hanggang max lang po niya 6, malaking chances, or malamang sa malamang, masunog yung wire na yun. Yun po, masusunog po yung wire na yun. Kaya safety first po tayo. Hindi ko po tinipid yung wire. Nung una gamit ko po automotive wire, 16. Ayan, ito po yun, automotive wire gamit ko. Ganyan dati. Malit pa yung solar panel na yun. Nahiram ko lang po yung solar panel na yun. Ano lang po? Ilang watts po yun? 25 watts lang yata yun. Kaya naman. Kaya lang kasing gamit natin ngayon, dalawang 100 watts. So, kailangan natin ng malaking wire. Huwag po kayong magtipid sa wire. Mas malaki, mas maganda. Kasi ho, safety first po tayo. Nakakabit po yan permanente sa taas. Kung ipipix nyo, ako hindi. Pero sabihin natin nandun. Tapos, init, araw, sikat ng araw, ulan ang pagdadaanan ng wire na yun. So, nakadikit sa bahay nyo, baka masunog yun. Kaya mas maganda, yung tamang wire po ang gamitin nyo. Safety first tayo. Safety first. No? Mahal man yung wire na yan, pero kalidad po yan. So, syempre, ito yung next item natin. Ito po ay terminal block, 6 pairs. 6 pairs, 1, 2, 4, 6. Ito po ay collection lang. Para lang, optional lang to actually. Hindi natin to talaga kailangan. Pero gusto ko lang may ganyan dahil ang solar setup ko po ay hindi po nakapirmi sa wall. Kasi hindi po sa akin yung bahay. Para pag pinalis kami, madali ko siyang tatanggalin. So, i-unscrew ko lang siya. So, para lang medyo maayos-ayos tingnan ko. Baga hindi ito magulo. Pwede mo naman siyang erekta. Kahit wala itong terminal block na to. Alright. Ang halaga po niya ay 209 pesos from Lazada. 60 amps. Kayo na bahala kung gusto niyo bumili o huwag. Kung ayaw niyo bumili, okay lang din. Basta ako gusto ko meron. Na? Alright. So, next item natin. Of course, pagkatapos ng terminal block, dito tayo sa breaker. Sa circuit breaker. So, meron akong tatlo. Bakit tatlo? Siyempre, ito yung circuit breaker para sa solar panel to solar charge controller. So, tapos nakita naman dyan, panel. Tapos yung nasa gitna na circuit breaker, ito yung from solar charge controller papunta kay battery. No? Punta kay battery. Doon siya nagcha-charge. Doon dumadaan. Tapos yung pangatlo, ito po yung from battery. Ayan, ito yung isa. Battery, papunta kay inverter. Ayan, o. Ayan, sa inverter. Ito. So, kaya po tatlo yan. May nilalagay po dyan sa likod. Nakalimutan ko na tawag eh. Bakal. Pero ang ginawa ko kasi dito, dinikit ko lang ng glue stick sa likod. Ay, hindi man nasira. Matagal naman. Tagal na yan nandyan eh. Oh, tingnan mo, tigas. Oh. Kaya nga yan, dalhin yung buong tabla eh. So, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng... Nakalimutan ko tawag doon sa nilalagay yung bakal sa likod eh. Pero, hindi na ako bumili nun. Dinikit ko na lang. Maayos. So, magkano to? 90 pesos ang isa. No? 90 pesos ang isa. May tatlo. Multiply nyo na lang sa tatlo yung 92 pesos. Meron pang mas prefer na mas magandang mas okay na circuit breaker. Siyempre, nagtitipid tayo. Ito lang, kaya ito lang napayanan ko. Hindi ko alam kung ano yung... Hindi ako updated kung ano yung mga gandang circuit breaker. Pero, kayo na mahala maghanap. Kahit ito na naman pwede. Basta quality. So far, itong gamit ko, 6 months ko na mahigit gamit. Wala naman problema. Walang pag-init. Kahit mataas ang amps na nakukuha.
good siya. Good na good. No? Alright. Alright, next item. Ito ang paborito ko sa lahat. Ang watt meter natin. Bakit ko siya paborito? Kasi sisilipin ko ang circuit breaker. Ang solar setup ko. Itong unang-una kong tinitingnan. Bakit? Kasi nandito po malalaman yung real time na power na nakukuha niya from solar panel. Dahil nga po ang solar panel natin ay nakadepende sa sikat ng araw kung gaano siya kalakas. Siyempre, as bilang isang nagso-solar, kailangan, gusto natin, nakikita natin real time, time to time, yung power na na-harvest niya. Saan ko siya kinabit? Ito. So, pagitan po siya ng solar panel. Sundan na lang natin yung linya. Ito yung solar panel ko. Ayan, sa terminal back. Ito yung kaduktong yan. Ito yung circuit breaker. Tapos, ayan, oh. O, yan. Nakaduktong siya. Red color coding, red, black, negative, positive. Positive, negative. Tapos, ito, kabila. Dito ko siya dinuktong sa dito. Parang pinadaan mo lang sa kanya yung... Pinagitan mo lang siya papunta bago makarating kay solar charge controller. So, makikita naman yan, yung source. Dito manggagaling yung source. Kaya dito ko nilagay. Dito yung solar panel. Tapos yung load, nilalabas siya dito. Papunta kay solar charge controller. No? So, pinaka-paborito ko talaga to. Kasi ito yung unang-una ko tinitingnan araw-araw, time to time. No? Magkano to? Ako, nakalimutan ko magkano. I-flash ko na lang sa screen. Pero, alam ko, nasa 300 plus. 300 plus yata bili ko dito. I-flash ko na lang sa screen tapos maglalagay na ako ng description below. Ng link sa description below. Ha? So, bakit? Ang kagandahan po kasi nito, nakikita niya yung voltage. Nakuha niya yung amps, kung current amps. So, mababa dahil wala tayong araw. Oh. Wala tayong araw. Talagang masungit ang araw ngayon. So, yan. Hindi lang yan. Marami yan. Makikita mo yan. Ito nagbi-blink. Ayan, yung AH, ibig sabihin na harvest siya from na binuksan mo siya. 7.4 AH siya tayo. Ayan. Yung watts, ito. Paano nakukuha yung watts? Yung 21 watts, multiply mo yung amps dun sa volts. Yan ang total niyan. Yan yung watts niya. No? So, sa lahat na nakasulat dyan, ang pinaka-paborito kong tinitingnan yung amps. Kasi mas mataas ang amperahe na nakuha niya na dumadaloy dyan, mas malakas siya mag-charge, mas mabilis. So, kaya tayo nakakuha ng ganong mataas amps kasi malakas ang araw. Next is ang solar charge controller natin. So, ito pong blue na to, ito po ay sabihin natin pinaka-basic na to, solar charge controller kasi 155 pesos lang po ang bili ko dyan. 30 amps po siya. Hindi po ito yung ideal solar charge controller ko. Ang gusto ko talaga yung isa, yung Elihoy kung tawag. Elijoy ba yun? Elihoy. So, i-flash ko na lang po sa screen. Medyo pricey yun. 1,599 yata ang halaga nun. Nag-iipon pa ako para makabili na nun kasi mas maganda po yun. Mas efficient yung charging niya. Mas maganda kasi dito. Ito po kasi ay tinatawag din ng PWM at yung charger na Elihoy na yun, yung solar charge controller na yun ay MPPT. And magkakaroon tayo ng separate video what's the difference ng PWM at MPPT. But of course, MPPT yung the best po na solar charge controller. Of course, ang next natin ay ang ating battery. Kung saan, kapag ka naka-on ang ating solar setup o solar power, dito siya nag-stock ng charges. Dito siya nag-store ng mga charges from solar panel natin. Itong battery na nabili ko, itong GSL2, 12 volts 100 ampere hour, lead acid battery. So, ang bili ko po yata dyan is 4,100. Ay, hindi ko pala binili sa Lazada. Nakakita lang po ako sa Lazada ng halaga po ay 4,198. Pero ang talagang pagkakabili ko po ito isa tao lang. Binili ko po siya ng 2,000 lang kasi hindi po natuloy yung setup niya na solar setup. So ako na po bumili, hindi po siya nagamit. Pero so far ngayon, siyempre kung yung mga pro natin diyan sa mga pag-setup ng solar, alam niyo na itong ganitong battery po is actually hindi siya maganda.
Hindi ko rin kasi alam na ganun pala yung battery na to. Pero at least nalaman natin. At eto paano naman nakakatulong to. Kasi nakakapagbukas ako ng electric fan, nakakapagbukas ako ng PC. Hindi na masama. Kaya lang, sa 100 Ah kasi na lead acid battery, yung maayos talaga na matino, hindi daw ganun yung hindi daw ganun yung capacity niya, mas matagal pa dun sa ginagamit. Kasi meron po akong separate video for this. Yung tinest ko po siya sa electric fan, itong electric fan na gamit ko. Ginamit ko siya from full charge up to 50% dead DOD, 12 volts niya. Umabot po siya ng 2 hours and 12 minutes naka-on. No? So, sabi nila hindi daw po dapat ganun, dapat mas matagal pa. No? Pero kung ako po sa inyo, kung bibili kayo ng battery, wag ito. Bili kayo ng LiPo4. Okay? Kasi LiPo4 is LiPo4 is alam ko 80 to 90% po yung DOD niya. Mas matagal mo magagamit. No? Mas okay po yan. Siguro kung papipiliin ako, yung battery ng e-bike, mas okay yun kaysa sa battery na to. No? Pero pwede na to. Basta kung ako sa'yo, wag na lang ito. Pwede na pero wag na to. Gulo, no? So, yun. Next item natin is itong module na to. Ang tawag po dito ay low voltage disconnect. Ano pong purpose niyan? Napaka-importante po ng purpose niya dito. Ang papel niya sa solar setup natin kasi siya po yung nagpo-protect sa ating battery para ma-drain. Para hindi siya ma-drain. Para hindi siya ma-drain. Kasi ang battery po natin ay meron namang siyang set na DOD, preferred DOD na depth of discharge, which is yun lang po yung percentage na pwede mong or recommended na i-consume mo para sa battery mo. Kasi pag mas bumaba pa doon, magiging bababa or marireduce po yung performance ng battery mo. Kaya po tayo may ganito. Importante po itong importante po itong module na to. Sobrang importante. No? Magkano? Nakakalimutan ko ang presyo. 126 pesos yata. Kung di ako nagkakamali. Basta nasa 130 yata. Basta ganun lang siya. Hindi siya lagpas ng 130. Alam ko 130 pesos. I-flash ko na lang sa screen. No? Alright. Of course, katambal niyan itong SSR natin or solid state solid state relay. So, anong purpose niyan? Ginagamit po ito kapag meron tayong pagka ginagamit natin yung solar natin for sa mga appliances na 220 volts. Kagaya po ng sinasabi ko, kapag po kung mapapansin na connected siya dito, is ibig sabihin itong kabila is connected dun sa outlet natin ng 220. Siya yung nagduduktong. So, ayan connected. So, don't touch this since naka-on to, 220 volts po yan, kuryente kayo. So, ang purpose po nitong kabila, kaya siya may putol na ganyan. Kapag pagka na-hit na niya yung DOD niya na sinit ko siyang 12 volts, automatic mawawalan to ng supply itong mga wire na to. At mata-turn off si solid state relay. Pag na-turn off siya, mawawala yung ilaw. Itong connection na to, saka ito, mapuputol. So, ibig sabihin, yung load natin mamamatay. Kaya, hindi na magko-consume ng battery. Hindi na magdi-discharge yung battery natin. Kaya po siya magkatambal talaga. No? Bakit po tayo gumamit ng SSR? Kasi, this is for 220 volts. Baka po, pwede naman po i-recta alam ko. Kaya lang po, baka hindi ho kayanin ni LVD sa pagka lumagpas po ng pagka masyadong mataas na po yung amp, baka ho hindi niya kayanin, kaya gumamit tayo nito. Kumbaga, switch lang itong LVD natin para sa SSR natin para mag-continue siyang magbigay ng connection dun sa 220 volts natin. Kapag nawala pag umabot siya ng 220, pag umabot siya ng 12 volts, automatic mawawala yung supply niyan. Mag-turn off yung SSR natin,
mapuputol yung connection ng 220 natin. Kaya yung mga nakaload dito, mawawalan ng kuryente. No? Automatic po yan. At siyempre, si LVD, meron po siyang set na para mag-restore. Sinet ko po siya ng 0.6 additional. Ibig sabihin ng 0.6, kapag umabot na siya sa 12, mag-charge siya gamit ng solar charge controller, tataas ito ng yung charger na yung voltage. Pag umabot siya ng 12 plus 0.6, 12.6 volts, automatic mag-on to ulit. Magkakaroon ulit ito ng supply. O turn on natin naman ulit yung solid state relay natin or SSR. Magkakaroon na naman ng connection yung 220 na load natin. So mag-on na naman yung ating appliances. So napakalaking papel po ng dalawang ito, lalo pag gumamit ka ng inverter, no? Every time na mai-hit niya yung 50% DOD, ikakat niya yung connection para makapag-charge at makapag-imbak ulit si battery. At kapag umabot na ulit siya ng 12.6 volt, automatic on niya ulit yan at magkakaroon ka ulit ng supply. Magandang ang silbi po kasi nitong dalawang to is para kapag hindi mo ma-monitor yung battery mo, of course, kung wala ka niyan, paano mo malalaman? Paano kung nanonood ka ng TV? Paano kung natutulog ka? Hindi mo alam. Umaabot ka na pala sa DOD mo. Kawawa naman yung battery mo. So, i-maintain niya yan. Pag na-hit niya yung 50% DOD, kakat niya yung power. Hindi na madidrain ang ating battery. So, sobrang importante niyan. Ulitin ko, ang halaga po nitong LVD natin or low voltage disconnect, nakalimutan ko na naman, 126 pesos yata, 130. Basta, i-flash ko na screen. Tapos ito, SSR or solid state relay, 226 pesos kung di ako nagkakamali. Ipapash ko na lang ulit sa screen. Nasa range ng ganun yan. Napaka-importante po niyan. At take note, kailangan po niya ng heatsink. Dahil po wala akong budget, talagang kinapos ako. Kumuha lang ako ng heatsink ng video card na sira. Ginamit ko. So, yun na yung pinaka-heatsink niya. No? Pero wag niyo akong gagayahin. Bumili na lang kayo ng talagang heatsink niya. Mura lang naman yun. Talagang kinapos na ako sa budget. No? So, next item natin, yung power inverter. So, ito po, actually, ito po ay optional lang. Kasi, depende po sa setup nyo kung gagamit kayo ng mga appliances na 220 volts. Kailangan mo to para i-convert niya yung 12 volts na nanggaling sa battery. Yan, 12 volts na nanggaling sa battery papunta sa kanya. Ayan yung connection niya, no? Ito. Convert niya. Negative sa positive, pa-convert niya yan. Tapos magiging 220 volts. No? Kaya po siya gumagana sa mga appliances na 220 volts. At ito po ay 1,000 watts maximum. Actually, though 1,000 watts yung nakasulat sa kanya, ang continuous or recommended na usage po niya is hanggang 500 watts lang for safety. Kasi syempre, baka hindi man sinabing, pag sinabi namang 1,000 watts, hindi sabihin pala kaya niya mag 1,000 watts. So, paano kung gagamitin mo yung, pa-plancha ka, mga 1,000 watts pataas yung plancha. So, baka hindi niya kayanin kung continuous mo siyang gagamitin. So, mahirap din. Kaya mas maganda, sundin mo to. Itong continuous output na 500 watts. Kasi yun na lang po yung recommended. And take note, this power inverter po na to is pure sine wave. Paano mo malalaman pag nakita mo itong icon na to? Pure sine wave, ibig sabihin po, yung output na 220 volts na nilalabas niya ay halos gayang-gaya ng nilalabas ng kuryente na 220 volts ng Meralco. So, mas maraming appliances ang compatible po dito at medyo may kamahalan po ito dahil ang halaga po nito, ang bili ko po dito ay 1,673 yata. Ang bili ko na may gutal pa. So, syempre, mas mataas ang watts, mas mahal. Ito na yung pinakamababa, 1,000 watts, no? Alright, so last item natin, ito po ay ang multi-function digital meter. Para saan po ito? Ginagamit po ito kapag po kayo ay may inverter. So, ang silbi po niyan is para sukatin yung
wattage na nagko-consume from load. So, malalaman mo kung gaano kalakas ang kinakain yung kuryente. Ngayon po, naka-charge po ako. Ito lang naman yun. Ito kasi patay ito electric ko. Nakapatay yung electric ko natin. So, charger lang po ito kasi lobat na yung cellphone ko. So, yan po silbi niyan. Para ma-monitor niya real time yung power na inilalabas or nakukonsume na nagmumula kay inverter papunta kay load. So, bakit ako naglagay nito? Kasi syempre, gaya po ng sinabi ko, yung ating inverter is nakarate lamang po siya ng maximum ng 1,000 watts, which is hindi po recommended na gamitin mo yung 1,000 watts. You can only use continuous output na 500 watts. Mamaya, may magkabit dito sa load mo ng for example, plancha. Ang plancha po alam ko nasa 1,000 watts po siya. Magpa-plancha ka, hindi lang naman seconds mo lang gagamitin yung plancha mo. So, baka hindi kayanin ng inverter natin. At least makikita mo dito, real time, yung consumption ng appliances na kasaksak sa load natin. Like nito, charger ng iPhone. So, yan po, kahit pa paano, meron din siyang 8.8 watts, no? So, yan po. Ang silver po niya, kung nakikita niyo po dyan, ito pong W yung watts. Of course, makikita nyo naman dito itong yellow, kilowatt hour. So, alam nyo na po yan kung tumitingin kayo sa bill ng kuryente ng Meralco. Itong V, ito ay yung voltage na inalabas niya. Meron tayong 225.2 volts ang dumadaan sa kanya from inverter. And then, yung hertz, hindi ko rin paalam kung ano ibig sabihin ng hertz pero mostly katambal yan ng volts Makikita nyo sa mga label ng mga appliances natin, 59.9 hertz. At itong A, yan po ay yung amps na dumadaan dito sa ating load. For example, from inverter papunta kay appliances. Ibig sabihin, itong charger ng iPhone ko ay nagko-consume ng 7 amps at 225 volts. No, yan po yung amps yung A. AC po yung pinag-uusapan natin hindi DC. Hindi ko alam tong PF Pero hindi ko alam yung PF. Ano nga ba yung PF? Basta saka natin, hindi masyadong importante. So, yan lang naman ang purpose yan. Magkano bili ko? 599 pesos. Okay? Flash ko na lang sa screen. For me, importante ito dahil of course gusto ko ma-monitor yung consumption o gano'ng karaming load ba yung aking nakakabit sa aking solar setup o solar power setup, no? Para malaman ko kung kaya ba ni battery, kaya ba ni inverter yung load na ilakabit natin. For safety rin to syempre. Of course, like sinabi ko na, kamukha naging sinabi ko sa power inverter natin, since ito po ay for 220 volts, hindi naman siya ganun ka-recommended kung hindi ka gagamit ng 220 volts na mga appliances. Yung inverter, saka itong meter na to. Hindi po yan kailangan kung mag-pure DC ka. Pag sinabi pong pure DC, ibig sabihin po, gagamit ka lamang ng mga DC na appliances. For example, puro 12 volts na appliances like clip fan, meron din tayong ilaw, yung mga 12 volts pa na devices na pwede na gusto mong gamitin. For example, light strips pa yun, LED strips pala, yun 12 volts yung karaniwan So kung ganun lang naman ang gagamitan mo, clip fan, hindi mo na kailangan bumili nito sa itong inverter sa kanitong meter, itong multifunction digital meter natin kasi medyo pricey, no? Ito lang 599 pesos na. At of course, ang isang item natin, kung mag-20 volts ka, kailangan mo ng outlet, no? Ito hindi ko to binili, kinuha ko lang to sa sirang extension namin kaya may crack So yan po. Alright, so yan na po lahat yung item ng mga ginamit ko. Mostly po dyan is talagang tinipid ko dahil wala ho talaga akong budget. And kahit pa paano, kahit naman po tinipid ko yan, wala akong naging problema sa loob ng 6 months. All goods, walang aberya, walang problema. Siguro ang naging problema ko lang
yung battery. Medyo hindi na ganun kaganda. Pero soon, bibili ako ng mas maayos sa battery. Bibili ako ng LiPo 4. Mag-iipon muna ako, no? So, yan po. Hindi ko rin po sinasabi na gayahin yung setup ko. Ang sa akin lang po, gusto ko lang pong i-share kung magkano nagastos ko. At ano po yung, paano rin po yung mga naging connections niya, mga simple connections. At kayo na pong bahala. And syempre, kung gusto niyo pong makasiguro, mas magtanong na rin po kayo dun sa mga talagang expert sa pagse-setup ng solar. Kasi yung sa akin po, pang mini lang po yan at for beginner lang po itong aking setup. So kahit pa paano nakakatulong at nakababa po ng kuryente. Nakapagbaba po ng bills ng kuryente ko. Kaya sige po, kayo na po ang bahala at salamat po.